expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, may karanasan ka bang pagkatalo ngayon? Alam ko marami po sa inyo natatalo, nauubusan ng pera. Meron ding iba natalo sa pag-ibig at pagmamahal. Niloko sila ng kanilang mga asawa. Meron din mga iba dahil sa katandaan natatalo sa sakit. O maaaring dahil sa iyong kasalanan, natatalo ka sa iyong pagsunod, sa iyong pagiging tapat sa Diyos. Mga kapatid, hindi ka matatalo kung susuko ka lang sa Diyos. Hinahayaan ka na matalo ng Diyos sa buhay para malaman mo, para maunawaan mo na siya lang ang makakatulong at makakapagligtas sa iyo. Sa mga napakaraming beses na kung saan napakatigas ng ating ulo na hindi pa rin tayo natuto, hindi pa rin tayo nagbago. Aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan sa Diyos. Tayo magpakumbaba at muli hingin natin ang kanyang tawad para makita tayong karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lokoban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang, maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon, ami kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, ami kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, ami kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, ami kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, ami kang tahanan noon, ngayon at kailanman.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naaakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siyang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang walang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng konting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mong akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong pasikatin, kagandahan loobin, ng kabutihan mo'y sa amin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Pumarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sino man hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatansyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi na maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi
na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna umupo at pag-aralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat at wine-welcome po natin ang ating mga bisita. Kasama po natin physically, sila'y nagsisimba. Maraming salamat po. Kanina po, may lumapit sa akin si nanay. Sabi niya, Father, salamat po sa araw-araw niyong pagmimisa. Kapag kayo po ay nag-homily, nangangaral, nare-relax po ako'y nakakatulog. Maraming salamat po. Ako po pala ay sleeping pill niyo, no? Pero sana po wag niyo akong tulugan ngayon, okay? Salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you very much po. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang dalaga na kumakain po sa restaurant. Pagkatapos siyang kumain, meron po siyang narinig sa likod niya, sabi, "Hoo, hoo, hoo." Napatingin po, ito pong dalaga, isang matandang babae, kumakain ng ice cream. Sa pagsubo po nitong matanda doon sa ice cream, sinasabi niya, "Hoo." Susubo, "Hoo." Susubo ulit, "Hoo." Kaya nagtataka. Ito pong dalaga. Ano kaya yung kinakain nitong matandang babae? Bakit hu na siya ng hu? Kaya tinawag po nitong dalaga yung waiter. Lumapit po yung waiter. At tinanong, ano ba yung ice cream na yun? Parang ang sarap yata. At sabi po nitong waiter, yan po yung tinatawag naming hu ice cream. Talaga? Sige nga, bigyan mo ko ng isa para matikman ko. Malis po ang waiter, bumalik, nagdadala isang maliit na tasa ng ice cream. At tinikman po nitong dalaga yung ice cream. Pagkakain niya, nagrereklamo yung dalaga sa waiter, sabi, "Wala namang special dito sa ice cream. Ordinary lang naman ito. Ano yung masarap dito?" "Sandali, magkano pala ito?" sabi po ng dalaga. "Ayan po, 1,000 pesos po yan." Ha! Nabigla po yung dalaga. Pero, sabi po ng waiter, bibigyan po namin kayo ng 90% discount kung habang kumakain kayo, sasabihin nyo yung hu. Kaya ito pong dalaga, sumubo, nanginginig, sabi, hu, hu, hu. Ayaw pong magpatalo, ayaw magpalugi nitong babae. Sa bagay, sino ba sa atin ang gustong magpatalo? Wala. Di po ba? Number 1, ayaw magpatalo. Sino po? Yung mga misis. Di po ba? Kapag mali ang mister, sino pong magsosorry? Ang mister o ang misis? Mister. Di po ba? Kapag mali ang misis, sino magsosorry? Mister o misis? Mister pa rin. Hindi po ba? Kapag tama na si mister, sino magsosorry? Mister pa rin. Hindi po ba? No? Ayaw magpatalo na mga misis. Amen? Makikita nyo din po yan. Pagdating po sa politika. Wala naman natatalo sa politika. Kapag natalo ang kandidato, anong sasabihin? Dinaya. Hindi po ba? Kapag nahuli ang politiko, nakita na meron ng corruption, meron ng bribery. Anong sasabihin ng mga supporter? Set up lang yan. Sinisiraan lang ng mga kalaban. Kahit naman po sa ating mga kapwa, kahit naman po sa mga kaibigan, kapitbahay, ayaw niyong magpatalo. Di po ba? Kapag nakita mo, bumili ng bagong cellphone, yung kaklase mo, magpapabili ng iPad. Nakita mo, yung kakumari mo,
Nagpagupit. Anong gagawin ng iba? Papaayos ang kilay. Nakita mo, pumayat yung kakilala mo. Anong gagawin nyo? Magpopos. Nag-i-Starbucks. Hindi ko kaya yun, pumayat. No? At least enjoy life. Ganyan tayo eh. Ayaw nating masapawan. Di po ba? But be careful, my dear friends. Because when you don't want to lose, it means one thing, that you have pride in your heart. At ano po ang sabi ni San Agustin tungkol sa pride? It is pride that turn angels into demons. Ano pa kaya ang ginagawa ng kataasan ng loob sa iyo? Ano ang ginagawa ng kayabangan sa iyo? Kung ang mga anghel nagiging demonyo, iyang tao nagiging mas masahol pa sa hayop. Di po ba? Huwag niyong tatawagin ang walang iya na hayop. Insulto po sa mga hayop yon. Kasi mga hayop may kabusugan. Pero ang tao, busog na, umaapaw na, hindi pa rin tumitigil. Sige pa rin. Gusto makuha ang lahat. Kaya nga nakakahiya sa mga hayop. Sasabihin mo, ang isang masamang tao, hayop ka. Hindi. Ang tamang sabihin mo, demonyo ka. Di po ba? Kasi sino ang mga demonyo? Sila may pride. Ayaw nilang lumuhod sa Diyos. Mag-ingat ka, kapatid. Kapag ayaw mo magpatalo, kapag may pride ka sa puso mo, kasi hindi ka makakasunod sa Diyos. Amen? Ang number one na kondisyon ng Panginoon sa atin para maging alagad niya ay yung dapat marunong tayong magpatalo sa Kanya. Balikan niyo man po ang ating ebanghelyo. Ang dami-dami daw na sumusunod sa likod ng ating Panginoon. Pero hinarapan niya. Hindi kailangan ng Diyos na maraming fans. Ang kailangan ng Panginoon, followers. At ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Ang sino man na nagmamahal higit sa kanyang pamilya kesa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino man hindi magpasan, magbuhat ng kanyang krus at itakwil ang kanyang sarili, hindi pwedeng maging alagad ko. Napakalaking kapalit para sundan natin si Jesus. No wonder, kakaunti lang po ang mga talagang tapat na Katoliko at Kristiyano. Hindi po ba? Hindi kailangan ng Panginoon ng sobrang dami. Ang kailangan lang niya, kahit nakakaunti, totoo yan, tapat yan, at marunong magpakumbaba at sumunod sa Kanya. Amen? But if we want to become disciples of Jesus, we must learn to lose everything for God. Grabe, ang hirap po, no? Parang sobrang taas, sobrang halaga ng hinihingi ng Diyos sa atin. Pero ito po ang tanong, bakit ba tayo matatakot na matalos sa Diyos? Why would you be afraid to lose to God? Bakit kapag ang Diyos ang humihingi sa atin, meron tayong pag-aalangan, agad tayong nagrereklamo? Hindi po ba? Pero kapag mundo na, kapag bisyo na, kapag trabaho mo na, kapag pera na, kaya mong ipagpalit ang lahat. Kaya mong ibigay ang lahat. Hindi tayo nagrereklamo, agad-agad binibigay natin. Hindi po ba? Hindi po ba nakakakonsensya yon? Kakaiba din tayo eh. Hindi po ba? Ang Diyos na nagbibigay buhay, hindi natin agad binibigay sa Kanya. Ang mundong ito na puro kamatayan lang, problema, pasakit, bigat, agad-agad nagbibigay tayo. Please, put into order your mind and your heart. Baluktot ang pag-iisip mo, kapatid. Baluktot ang iyong puso. Kaya ikaw ay nahihirapan ngayon. Kaya nga po ang hamon, huwag tayong matakot na matalo sa Diyos. Amen? Kasi sa totoo lang, kapag natalo ka sa Diyos, dun ka lang magiging tunay na panalo. Remember these 3 reasons why we should not be afraid to lose to God. 3 dahilan para magpatalo ka sa Diyos. Number 1, what you lose, God multiplies. Natatandaan niyo po, balikan niyo, basahin niyo ang Ebanghelyo. Si San Pedro,
iniwan niya ang lambat niya para kay Jesus. Si San Mateo, tax collector yan. Ang dami niyang pera. Iniwan niya yung pera. Iniwan niya yung pwesto niya para sumunod sa Panginoon. Si San Pablo, mataas na din ang posisyon niya. Pero iniwan niya para sa muling nabuhay na Panginoon. Lahat sila parang talo sa una. Pero tignan niyo po ang kapalit. Tuwa ng misyon. Galak ng paglilingkod. Kaligtasan ng kaluluwa. Ang mundo, tuturuan tayo na huwag tayong bibitiw, na kumapit tayo sa mga material na bagay. Pero ang Diyos ang nagsasabi sa atin, bitiwan mo para mapalitan niya ng mas mabuti. Meron po akong kakilala, isa pong engineer. Niyaya po siya ng isang pari na mag-serve sa simbahan. Pero sabi po nitong engineer, pasensya na po, Padre, very busy po ako. Alam niyo po kung anong nangyari? Nagkasunod-sunod yung problema sa kumpanya. Pagkatapos, nagkalugi-lugi pa yung negosyo niya. Dahil nawala na po siya ng project, nagkaroon siya ng napakaraming free time. Doon niya naisip yung invitation po ng pari. Pumayag na po siyang mag-serve sa simbahan. At ito po ang nakakabigla at nakakamangha. Noong nag-umpisa na siyang maging active sa simbahan, alam nyo, unti-unti, bumalik yung mga project. At hindi lang napalitan, dumami pa. Hindi lang po siya nakabawi, umapaw pa ang pagpapala doon sa kumpanya niya. So remember, when you lose to God, He multiplies your blessings. But secondly, what you release, God will replace. Minsan, pinapabitaw tayo ng Diyos. Hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, pero gusto lang niya tayong palayain. Ang mga sumusuko sa batas, nakukulong, nagiging preso. Di po ba? Pero ang mga sumusuko sa Diyos, nagiging malaya. Alalahanin niyo po, si San Pedro, si San Pablo, nakulong ang mga yan. Pero kahit na sila'y nasa loob ng kulungan, basahin niyo man po, the Acts of the Apostles, they were singing, they were praying. Hindi po sila na-depress. Kaya nga nung minsan, merong pumunta dito, sabi, Father, dinidemanda ako, anong gagawin ko? Sabi ko, do not be afraid. Kung man nakulong ka, sa loob ng piitan, buhay pa rin ang Diyos. God will use everything to restore you, to build you up, to fill you with His grace. Tayo madalas ay sumusuko sa kasalanan. Di po ba? Pero ano nangyayari sa atin? Sa kasalanan tayo nagiging alipin. Pero kapag sa Diyos ka sumuko, diyan ka nagiging mas malaya. Hindi ka niya papabayaan. Di po ba? Nang po minsan, meron pong isang mister, nagrereklamo sa asawa niya. Sabi doon sa misis, ano ba nakukuha mo dyan sa araw-araw pagsisimba? Simba ka na simba, donate ka na ng donate, hulog ka ng hulog sa kolekta. Wala na nga tayong pera. Tumigil ka na nga. Ano ba nakukuha mo dyan? Wala ka naman nakukuha. At sumagot nga po, itong misis sabi, totoo, wala ako nakukuha sa pagsisimba ko, pero marami naman ang nawawala sa akin. Binanggit po ng misis yung mga nawawala sa kanya sa pagsisimba. Sabi niya, kapag nagsisimba ako, nawawala sa akin ang kayabangan. Nawawala sa akin ang paghuhusga. Nawawala sa akin ang kasakiman. Nawawala sa akin ang pagkainggit sa iba. Nawawala sa akin ang galit. Nawawala sa akin ang katamaran. Nawawala sa akin ang pagsisinungaling. Nawawala sa akin ang pagnanais na magkasala. Nawawala sa akin ang pagmamadali. At nawawala sa akin ang takot at pag-aalala. Totoo naman po, minsan akala natin tayo'y lugi sa paglapit natin sa Diyos. Napaka-demanding ng Panginoon. Pero sa may kapal, doon ka lang talaga makakabawi. Kapag merong kinuha, may inalis ang Diyos sa iyo, ang ipapalit niya ay mas mabuti at mas maganda. Amen? So do not be afraid to lose because God will replace it with something better. Third and last, what you give up, God makes eternal. Ang mundo po natin, panandalian lang. Ang kayamanan natin, pwedeng mawala.
Ang tao, pwede kang iwan yan. Pero kapag sa Diyos, siyang nagbigay, walang masasayang. Kaya nga po sabi ni St. Francis of Assisi, it is in giving that we receive. I will repeat that. It is in giving that we receive. Sa pagbibigay mo, doon ka makakatanggap. Ang talo mo dito sa mundo, yan naman ang panalo mo sa langit. Alam ko po, marami po sa inyo, galit na galit. Dahil ngayon nakaraang linggo, tayo po'y bombarded, no? Puno ang news, ang internet, dito sa mga na-expose na corruption sa ating pong gobyerno. Alam ko marami sa inyo, nanggigigil na. No? Pero sa gitna po ng mga bad news, baka nakalimutan natin. Meron pong isang good news at inspiration. Isa pong 20 years old na tennis player. Pangalan po niya ay si Alex Ayala. Napakabata po. Nanalo sa US Open. Historic win. Unang Pilipina po na manalo doon. Sipin niyo po yun. Pero ang tanong, ano ang sikreto ng tagumpay ng dalagang ito? Hindi lang po dahil siya'y talented, hindi lang po dahil talagang nag-training siya. Pero sabi po ni Alex, ang ganda. Pag daw po naglalaro siya ng tennis, nagdadasal siya. Baka hindi niyo po alam yan, yung mga ibang tennis fanatics sa inyo. Pag nag-uumpisa daw po siyang magsaserve, Our Father daw po yung kanyang dinadasal. At bawat nananalo siya, no, hindi po niya titigilan yung Our Father. Kapag daw po natalo siya doon sa round, papalitan niya. Hail Mary naman. Pag natalo na naman siya doon sa Hail Mary, papalitan na naman niya. Babalik siya doon sa Our Father. Isipin niyo po yun, naglalaro siya, pero hindi niya nakakalimutan ang Diyos. Yung kanyang pagkapanalo, yung kanyang ginagawa, hindi lang para sa kanya, para sa Diyos, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, totoo po wala namang bayad ang pagsuko sa Diyos. Pero marami itong balik sa atin. Amen? Oo, tayo man ay magtagumpay dito sa mundo, pero ang tunay na tagumpay ay pag ang ating mga kaluluwa ay payapa. Amen? Baka makalimutan din po natin. Ang number one prize natin sa buhay, hindi po pera, hindi kasikatan, hindi kayamanan, kung hindi buhay na walang hanggan. Pero para makuha mo ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, kailangan matuto kang magpakumbaba. Paano? Sumuko ka palagi sa Diyos. Walang masama, magpatalo ka sa Diyos. Maraming mawawala, pero marami ka rin naman makakamtan. Amen? Isa po sa mga pinakamagandang dasal natin mga Katoliko. Maaaring hindi nyo alam o baka nakalimutan nyo na, ay yung tinatawag pong morning offering. Alam niyo po ba yon? Ganda po nun. Hanapin niyo po sa internet. Pero gusto ko pong i-share sa inyo. Morning offering, pakinggan niyo po, sabi, O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my works, my prayers, works, joys, and sufferings in this day. For all of the intention of your Sacred Heart, in union with the holy sacrifice of the Mass, for the salvation of souls, for the reparation of sins, for the reunion of all Christians, and in particular for the intention of the Holy Father this month. Amen. Ganda po, no? Kung medyo nahahabaan po kayo, ito po yung shortcut. Ito po yung madali. Sabihin niyo po, as your morning offering, pag-aalay niyo bawat araw, O Jesus, I offer to you everything that will happen to me this day. Amen. Ganun lang po kadali. Pagkagising niyo po, sabihin niyo, Panginoon, inaalay ko, binibigay ko sa iyo lahat na mangyayari sa akin ngayong araw. At diyan makikita niyo, hindi kayo mabibigatan. Magiging madali ang lahat dahil nagpapatulong ka sa Diyos. Huwag kang matakot na mag-alay sa Kanya. Dahil ang balik naman sa iyo niyan, siksik, liglig, umaapaw. Anong ibig sabihin? Sobra-sobrang grasya. Baka kaya may bad day kayo kasi hindi pa kayo nag-offer sa Diyos. Subukan niyo po, magbabago, gaganda ang inyong nararamdaman. Mga kapatid, ang tunay na tanong ay, sino bang gusto mong matalo? Ang Diyos o ikaw? Pag natalo ang Diyos, ikaw ang talo. Hindi po ba? Kahit na matalo ka, basta't manalo ang Diyos, panalo ka pa rin. Amen? Kapag ang Diyos ang nagwagi, matalo ka man sa buhay, may problema ka, may pagsubok kang pinagdadaanan, ikaw pa rin ang magwawagi at mananalo bandang huli.
Kaya ngayon pong araw, bitawan nyo ang inyong pride sa Diyos. Tandaan nyo, walang lugi sa Diyos. Pero marami pa tayong makakamtan. Don't be afraid to lose to God. Kasi sa Diyos, kapag natalo ka, doon ka totoong panalo. Amen? Amen. Tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalaya naman ako, pa Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, ipinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinoroon ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula pa parito, maghuhukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalaya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinapaalala sa atin ngayon ng Panginoong Jesucristo na kung nais nating maging alagad niya, dapat nating siyang mahalin ng higit sa lahat at handang magpasa ng ating krus ng buong tapang at tiyaga. Panalangin natin ang lahat ng dumadaan na matinding hirap, kasama na ang ating mga sarili. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay maging maningning sa halimbawa ng katapatan sa mga tuntunin ng mabuting balita at kailanman di ito ipagpalit sa material na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway dinggin ng ating kabataan ang panawagan sa kanila ni Jesus na buong pusong sumunod sa Kanya at maglingkod sa mga kababayang napagkaitan, walang tirahan, inaapi at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat sa kanilang mga pangako hanggang kamatayan ang lahat ng mga nakatalaga sa Diyos ng kanilang sarili sa pagpapari o buhay religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, Ikaw ang aming tanging yaman, pag-asa at buhay. Pagkalob mo sa amin ang biyayang maging tapat sa iyo sa bawat saglit ng aming buhay upang makatuloy kami sa kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. We gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mong iyong kadakilan ay aming handugan, ang iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ay inyong mga puso at diwa. Itanaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinag-itiis ang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, mangitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihingi ng kagalingan.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong salita at tiging na banal. Ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ng marami po sa inyo na ako ay aalis sa November 10 para sa pilgrimage doon sa Roma, sa Europe. At alam ko po marami din gusto sanang sumama, kaya lang kapos sa budget. Pero para makasama ko po kayo kahit sa diwa o espiritu, yung mga gusto pong magpadala sa akin ng prayer doon, pwede nyo pong isulat, iwan dito sa parokya o kaya naman, pwede nyo pong i-type, i-send sa aking Facebook account, Father Joel Jomarsus Gatos, yung verified, may blue check po. No? At ipiprint po namin yon at dadalhin ko po doon sa ibang bansa. Yung mga gustong magpadasal kay Padre Pio, pwede ko pong iwan doon sa simbahan ni Padre Pio sa San Giovanni Rotonda. Yung mga gusto naman po magpadasal sa ating mahal na ina, nagpakita sa Lourdes, yung mga may sakit, pwede niyo pong isulat. Yung mga humihingi po ng kapayapaan, pagbabago ng kanilang buhay, pwede kayong sumulat. Iiwan ko naman po sa Fatima. Okay? So, kung gusto niyo po na dalhin ko yung mga dasal niyo, you can write it, you can send it here in the parish. Meron pa pong 2 buwan, no? In preparation for my pilgrimage doon po sa ibang bansa. Okay? So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na mga sumusuporta po sa ating parokya. Again, my dear friends, remember that you do not lose anything when you lose to God. And yet, when you fight God, you lose everything. Hindi ka talo pag nagpatalo ka sa Diyos. Kasi papalitan niya na mas mabuti, pararamihin pa niya, at ang pagkakalob niya sa iyo ay buhay na walang hanggan kung matututo ka lang sumuko sa Kanya. Mahirap magpatalo sa Diyos kung meron kang pride. Kaya para po sa ating assignment, dasalin natin ang morning offering araw-araw, no? Para maging magaang ang iyong buhay. Kung nahihirapan po kayo mag-memorize, gawin niyo po yung shortcut prayer ng morning offering. Lord, I offer to you everything that will happen to me this day. Ganun lang po kadali. Pagkabukas ng iyong mata, umagang-umaga, imbis na sigawan mo yung asawa mo, imbis na sermonan mo mga anak mo, imbis na magreklamo ka sa Diyos, pray that beautiful prayer, morning offering. Oh Jesus, I offer to you everything that will happen to me this day. Makikita niyo magiging magaan ang buhay at gaganda ang inyong pakiramdam. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama,
ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.